Ngayon ay nasa ikalimang araw na tayo ng Divina para kay San Jose. Tagaytay San Jose, inspirasyon ng kabataan sa pagtupad ng kanilang misyon. Sa gitna ng kanilang madilim at trabaho, ipinakita nila ang isang matibay at tapat na pananampalataya. Siya ang hinirang ng Diyos upang magpunta ang mga ng pamilya at siya rin ang Kasalina ng pagkamulan ng mananalig. Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ni San Jose, ipakita mo sa amin ang mga halimbawa ng kasigasigan at disiplina upang magtagumpay sa aming mga gawa ko ay maging handa kami sa pagpili
Taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na sila, pamaroon sila gaya ng dami nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito kasi ng kanyang ama. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa paghabang ng lalakad. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap sa kanilang mga kamag-anak at kailangan. Hindi nila siya matabuhan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtatanong ang kanyang mga magulang na siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po niyo ako nahanap? Hindi ba niyo alam na dapat sa bagay ng ama? Ngunit hindi lang naunawaan ang pananalilang ito." Siya ay umuwi sa kanila sa Nazareth at naging isang masunurin na. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong pinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ito ang balita ng Panginoon. Pinupuri namin ang Kristo. Ang lahat po ay magsiupo at pakinggan natin ang paghingi. Paghingi. Si San Jose ang pakita ng pag-ibig sa sabi sa kanyang bukasyon bilang ama ng Jesus, lalo na ang batang si Jesus ay nawala sa templo. Ang po sa pananalig San Jose, ang kanyang kasipagan at pagiging masikap at masigasig sa pagtatabuhin ng banal na mag-anak ay mga katangi ang kanais-nais na tulala ng mga kabataan. Siya rin ang isang ibabawa sa ating matapat at responsable sa ating mga kabataan. Tayo ay dapat magpakita ng pagtanggap sa mga plano ng Diyos at magpakita ng pagmamahal at pag-aalaga ng taong nagkakaroon sa atin, gayon din sa inakalikasan ng ating natatangang tahanan. Paano tayo nagpapakita ng pagiging matapat at responsable sa ating mga gawain, tulad ng pagiging matapat ni Jesus at San Jose sa kanyang nasa kanya, magsinulong ka. Nasa kanya ang panalangin ng San Jose. O tagapangalaga ng mga Diyos at Diyos ng mga nagpapalagay sa iyo ay pinagkakuha ng Diyos ang bukod na anak. Sa iyo ay nilaan ni Maria ang kanyang pagtitiwala at kasama mo sa katawang tao si Kristo. O pinagpalang Jose, ipakita mo rin sa amin na ikaw ay ama at kahit kami sa landas ng buhay. Ipagkamit kami ng biyaya, awa at lakas, at ipagkamit kami sa lahat ng masama. Sandali mo tayong tumahimik at sa ilang ng kasalanan. Bilang makakapatid sa isang, awitin natin ang panalangin.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Diyos, masalanan. Kaawaan mo kami. Diyos, anak, manunubos ng reyna. Kaawaan mo kami. Diyos, Espiritu Santo. Kaawaan mo kami. Santa Maria, Ipanalangin, San Jose, ipanalangin mo kami. pinagpalang anak ni David, Ipanalangin mo kami. liwanag ng mga patriarka, Ipanalangin mo kami. kabiyak ng puso ng Diyos, Ipanalangin mo kami. malinis na tagapangalaga ng mahal na Birhen Maria, tagapangalaga sa anak ng Diyos, Ipanalangin mo kami. tagapagtanggol ng Kristo, Ipanalangin mo kami. pinuno ng mga mag-anak, Ipanalangin mo kami. o San Jose Lughang tapat, Ipanalangin mo kami. o San Jose Lughang malinis ang puso, Ipanalangin mo kami. o San Jose Lughang tama sa pagkakas, Ipanalangin mo kami. o San Jose Lughang makapangyarihan, Ipanalangin mo kami. o San Jose Lughang masunod, Ipanalangin mo kami. o San Jose Lughang matapat, Ipanalangin mo kami. sa nagkakaroon siya, Ipanalangin mo kami. mapapal sa nagkaranitan, Ipanalangin mo kami. naras ng mga manggagawa, Ipanalangin mo kami. ama ng tahanan, Ipanalangin mo kami. tagapagtanggol ng mga bibig, Ipanalangin mo kami. makapasokin, Ipanalangin mo kami. tagapagpanatag ng nagbibigan, Ipanalangin mo kami. pag-asa ng may sakit, Ipanalangin mo kami. takasin ng mga namamatay, Ipanalangin mo kami. sintak ng mga bigol, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga ng sinahan, Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, patawarin. Patawarin mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, Dinggin mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan, Maawa ka sa amin. manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kabutihan ng tapat na uyak sa puso ng iyong mahal na ina, tulungan mo kami, piling namin na alamang hindi namin makayanan ang pagkilos sa sarili lakas ay pagkalooban ng panalangin ng lukhang banal na patriarka San Jose. Ikaw na nag-ahari kasama ng Diyos Ama sa pagkakaisa sa ang Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig kong taglay kay Jesus at ang pagpipilian ng kanyang ngalan. Maawa ka sa amin. O kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kamamagitan ng kanyang ngalan. Maawa ka sa amin. O kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kaluwalhatian ng kanyang ngalan. Maawa ka sa amin.
Maria ng Nazareth, ina ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, tala ng kaganalan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Santa Clara ng Assisi, Ipanalangin mo kami. pinagpalang Maria de la Pasión, Turuan mo kami ang katotohanan ng pagmamahal. Espiritu ni Jesus, Ang kahit mo kami sa tuwinang na tuwin ng kalooban ng sa Ama, ng Espiritu Santo. ang lahat po ay magsin. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nakikinig ngayon para sa ang isang nobenaryo para sa karangalan ni San Jose, ang santo patron ng ating paaralan, ng mga manggagawa, ng mga haligi na kahanan, at protektor ng banal. Ating pong tema ay San Jose, inspirasyon ng mga kabataan sa pagpapatupad ng nilang misyon. Si San Jose ay pinangilala sa ating banal sila sa masunurin at matuwid na tao. Hinirang at pinalagang maging pangalawang ama ng ating bagong Diyos. Isang tungkulin kanyang malwalhati at buong kapakumbaba tinanggap at naniligan. Sa Ebanghelyo ay sa ito, binabanggit ni Jesus ang kalagahan ng ganap na pagbibigay ng sarili sa kalooban ng Diyos. Isang bagay na sa buhay ni San Jose. Bagamat nagkaroon siya ng agang-agang noong una, mas namayani kanya ang pag-ilat pagkalima sa kung ano ang akas ng Diyos para sa kanya ang kailangan. Bilang ang paraan, tayo hinahamon siya sa atin ang mga bagay na lalaanan ng panahon at talento kung tunay nga bang ang mga ito ay nakatutulong sa atin upang lubos natin maunawaan at matugunan ang landas na siyang nais ng Panginoon para sa atin. Ang pamumuno po sa ating banal na misa ay isa sa mga dating kapilya ng ating paaralan. Ang lahat po ay magsayo at sabay sa pangkuhan namin. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Ang pagpapalaking Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat.
ang napakaraming biyaya ng Diyos sa ating lahat. Nagbuwan ng maratayan, nagbuwan sa Kanya. Upang tayo maging dapat sa pagdiriwang na ito, ating ang ipagkasiyang ng pagkakasala ng magpatawad sa Kanya. At buong magpumahan sa gilid po natin lahat, inaakit ko sa kapalian ng Diyos at sa inyo, lalo pa ang nagkasala, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga naging Maria, sa mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na kalangit sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, pagawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, ipahayag natin ang mga sarili ngayon. Ama ng kapangyarihan, pagkaloob mo kami magdadapos sa pasunod pagkabul ng iwanan upang namin inapat sa pagbitis ay magbunga ng wakas sa pag-akin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsuko lahat ng pagkaganapin ng kasilapan. Pagbasa mula sa Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sunod sa aking mga tutulong at gumawa ng bumi, siya ay mabubuhay. Kalimutan ang lahat ng nagawa at mabubuhay siya dahil sa pagdihang ginawa niya sa bandang bumi. Hindi ko ikanasisi ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko siya ay magsisi at magbabagbunan. Ngunit kung ang isang tao matuwid ay nagpakasama at gumawa ng mga soblang na gawa, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanan ko. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin niyo, hindi tama itong ginagawa. Makikinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ng balutod. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang kasama nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niya sa mano, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong iniuwi at ang kasalanan namin. Hindi namin iyong inuwi at ang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon,
namin yung kasalanan. Kung ikaw ay may nalaan ng aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakaraan. Ngunit iyong tawad, kasalanan ay hindi mo. Tinatawad mo nga kami, upang sa iyo ay matawad. Hindi namin yung ang kasalanan. Sa bisyo ko naghihintay sa tulong, Panginoon, pagkat ako'y tiwala sa pangako mong pagtulong. Aking pananabik, Panginoon, ay higit pa. Sa iyo naghihintay ng sa iyong para. Hindi namin yung ang kasalanan namin. At Israel. Magwala ng Diyos, matatag at ikukupas ang pag-ibig ang tulong. Lagi siyang nahahanda sa sino man ay nagpulis. Hindi namin yung ang nagawa sa iyo. Bilang para sa mabuting balita. Panginoon, ang iyong isabi. Mapapuri sa iyo ang Noong ang iyong sinabi ng Jesus sa iyong mga. Tulad lamang lang ang sistema dito sa kaharian ng Diyos. Narinig nung unang niutos sa mga tao, huwag mapatay. Ang siyang makamatay, manalas mo sa iyong hukuman. Ngunit sa inyo, ang mawag sa kanyang kapatid sa Sanhedrin at sino magsabi ng panaulul ka ay sa impyerno. Kaya tumatahandog ka sa Diyos at mahal mo may sama loob sa iyong kapatid mo. Iwan mo muna ang iyong loob at makapagkasundo ka sa Kanya sa magbalik at magkasundo sa Diyos. May nasagad sa inyo hukuman, makipagkasundo sa Kanya habang may panahon bago ba niya iharap sa hukom. At kung ibibigyan ka niya sa hukom at magbibigay sa iyo ng talo na kayo magbilang ko. Sinasabi ko sa inyo, Pastor, na hindi mo na mabayaran ang kahuli-huli ang pusin. Mga kapatid, ang pagpipalitin na Pumuli ka namin, Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsusuot, hindi natin pagkailangan. magandang hapon po sa inyong lahat. Pahinit na hapon sa inyong lahat. Sa lumban ay naulaw pa rin. Sa lumban, no? Sa ating pinapahal ng mga madres, dito, mga kasamahan ko, mga administrators dito, mga gulo, mga karan. Kaya senior kayo, grade pa kayo. Graduation. Sigurado kayo lahat. Pag sa inyo, hala kayo. Graduation. Lapit na matapos ang graduation. At siyempre, tandaan ninyo nung last Wednesday, una naman ay nagpapulos sa akin ko. Sinabi sa inyo, magbagong buhay ka dahil sa mampalataya. Wala na yung krus na yun, napahina. Pero yung salitang pinanggit ay hindi nababago. Dahil sa kanya yun, hindi na pangkulto, pamamang sa atin. Tagapin natin na, marami tayong nababaguhin sa sarili. Para ayusin sa ating sarili, tabuhay natin. Lalo sa inyong mga kabataan. No? Kaya nagbawas natin ng mga reflections ko sa kawalan na yun. Unang-una, sa pagbasa ng 1 Corinthians, sinabi na taong madumi ang kasamanan. Yung daw taong masama nagpakabuti ay ano ng Diyos. Pero yung masamang nagpakabuti ay ano ng Diyos. Pero yung mabuti nagpakasama ay sa atin ng Diyos. Lalo tayo din gawin natin, diba? Tumawa ng mabuti at tumawa ng masama. Lalo lagi yan. Depende yan sa atin. Depende sa bawat sakar. Alam natin yung ginagawa natin. We
direksyon ang buhay natin. Ano? Yung direksyon ng buhay natin. Ano ay heart? Memorial natin. Ang 10 commandments, no? Memorial, i-examine pa yan, pero tanong malaki, pinaunawahan natin, ilalabay ba natin ito sa ating pang-araw-araw na gawain. Sabihin mo, natin mabuti ang sasabi ng ating Panginoon. Kaya nga naman, isang para sa atin, timang para ano ba dapat mga sa atin? Unang-una, yung sa Panginoon Diyos. Kung mula sa asin ng Panginoon natin, alam natin ang tayong nasama natin. Palagi sabi ko, wherever you are, whatever you do, kita palagi tayo ng ating Panginoon. Pwede tayo magtago sa ating kapwa, sa ating magulo, important, hindi namin magtago sa Diyos ang bawat ginagawa natin. Na nagsawa natin. Sabi mo pala sa seminary noon ay, yun ay parang divine CCTV, wherever you are, kita lang ang Panginoon Diyos. No? Sabi ko rin natin mabuti ginagawa natin. Ito ba'y ayon o hindi na ayon sa kalagawa ng ating Panginoon Diyos. At same time, sinabi sa pagbasa na yung paksa natin, si San Jose, ay aksyon sa pagsulod at ang inspirasyon sa pagsulod sa kalagawa ng ating Panginoon. Inspirasyon. San Jose, nakakalakas siya. Pero siya bigay sa inspirasyon, tinatasurin na kalagawa ng ating Panginoon Diyos. No? So, paanong paraan? Una siya sumunod sa tawag ng ating Panginoon. Sinabilumihan na siya, pero naman sumunod sa ating Panginoon Diyos. Ang inspirasyon sa pagsunod. Ang pagsunod ay kabananan. No? Ang pagsunod. Madali ba sumunod sa atin? O madali na mas madali ba? Pagsunod? Pagsunod. Pagsunod natin, hinanautin ba? Bakit natin tayo sumunod? Halimbawa, sa ating pangalaman, sa bahay ng tahan natin, sa ating paaralan, ang dapat tayo susunod. Whenever tayo susunod, hindi natin mabuti ang sa ating bahay. Agayon din sa ating mga pangarap natin sa buhay. No? Kung hindi ka susunod, mahirapan ka sa iyong buhay. No? Mahirapan ka. Dahil hindi naman, kung pagsunod natin, nakikita natin pala, ano ba yung gusto ng Diyos, gusto natin. Nakikita natin, not our will, but His will na pasunod sa atin. Siyempre, ako tayo pangalan ng buhay natin, ako tayo pangalan ng buhay natin, pero yung pangalan natin ay pangalan natin, Panginoon Diyos. No? Ako yung nasa parating ngayon sa lupa, sa asa, no? Talaga kong pangalan. Nagkaganda yung natin sa pangalan, in fact, nasa kanina, ako yung namin chaplain ng St. Joseph, pero sa director of the seminary ng ano seminary, no? At sa kami mga administrators, no? Yung kaisipan, yung mga kapatak, ginagawa lahat namin ang magagawa sa mga pinakatiwala sa aming mga kami katiwala, kaysa ng inyong mga magulang, sa mga magulang, no? Kaya sa paalam, kami mga gulo, mga magulang, at gulo, no? Sa inyong mga tahanan, ang mga magulang ay mga gulo at mga magulang ninyo, no? Magkatuwa kami sa gawain, magkatuwa. At ang tayo ginagawa ng mga magulang, magagawa dapat sa kanilang mga anak na magkakinabukasan, no? Pero sa kabila, ang palagi, pinapalagan ng palagalala ito ng mga mag-aaral, no? Alam namin na hindi madali ang mag-aaral, hindi madali ang problema sa buhay, sa buhay natin, mga mag-aaral, pero ano ba problema? Lagi may kalutasan. Ano ang kalutasan? Wala ka bang tiyaranin, Panginoon Diyos, na laki ng ulo natin, no? Ang pagsusunod ay makinig. Ang Diyos palagi may sinasabi sa atin. Even our silence, no? Kahit lumarapit sa atin, whenever we pray, naman sa ating Panginoon Diyos, no? Ang Diyos ang hindi sa ating Panginoon Diyos. Marami ay hindi na sa kanya eh. For without Him, hindi ba ka dalawa, pero kung tayo, nagsakin sa atin, tayo tayo sa ating Panginoon. Kaya, paano ba tayo makinig mo? Kaya ang pakinig ay hindi sa tayo na lang, kundi kasama yung puso natin. Sa ngayon, dalawang tayo na natin, bakit pinagsama yung puso yan, eh, no? Puso yan. Sabihin, try to mean what you pray, try to mean what you hate to the Lord. Ano ba ang buti mga bagay ng gano'n? Pagkatapos ng bagay para makita mo ang palagaan ng buhay mo sa iyo sa Panginoon Diyos. Kayo ay mga grade 12, no? Senior, graduate din, no? After graduation, pagkatapos, no? Ano mga plano ninyo sa buhay ninyo, no? Ang plano ninyo. Siyempre,
physical formation, yung total formation of the person. Total formation. Kita namin yan. Malas talikasan, malas ginagawa. Alam natin kailangan nyo sa ating paglalakbay. Tanggapin natin, habang tayo nakukunin ng paglalakbay natin, parang ba yung mangyayari sa atin. Paglalakbay natin, ang Diyos ay palaging kasama natin. No? Kaya pag-uwitan ninyo, bakit kasi mo siya ang maging express ng kapatanda na siya? Tulad ko, ako matanda na ako. I am 74 years old. No? At 75 na pa ako. 75 na ako. 45 years sa pagkamin, 49 years sa ministry. Next year, I will 50 years pa tayo, no? 50 years na. At naitanong ko rin sa akin minsan kasi madami sa aking halumoshap na kabataan. Before ay napasay sa kabataan, dahil sa level ng kabataan. Kaya sabi ko ay, siguro ito yung misyon na binigay sa akin para patuloy na maging gabay o inspirasyon o maging shepherd ng mga kabataan. No? Lalo na ako sa seminaryo, dalawang beses, sa high school, sa mga kapatid. Sa Holy Rosary, tapos na ako sa seminaryo doon. Kaya, nais ko rin ngayon, tama-tamang year of vocation na yun, tama na vocation. Meron tayo natutagi ng tawag sa vocation. Natawag ko ng pamaraan. May tinatawag sa may kapatid, may pamamado, may rosary, etc. Pag natawag na ating Panginoon. Kung sakasakali na meron sa inyo nakakanabihin ng ating Panginoon sa buhay pagpapalit, bakit mo hindi ang Panginoon Diyos? Papalag na sa pagkakanak na pagkakanak na papalag sa isang pamilya na meron tinatawag sa vokasyon ng pagpapalit at pagpapamali. Papalag yan. Bakit sa pala? Isang blessing, isang dugo. Pero may kasama yung mga talagang dugo na isang dugo na kalapatan. No? Kaya sa akin ay mission. Patulad ng mission ninyo ng kabataan. Ang mission ninyo ay di na mabuto ng kapag-Kristyano, pagpapatao, at pagdiling manatili sa puso ninyo na Spirit of Academy about this school. No? Ano ba ang Spirit ng St. Joseph? The Spirit of St. Joseph. Kaya kasunod na, si Joseph at yung pagiging sa mga magkakawin, mga faithful provider ng kanyang pamilya. Ano kanyang pamilya? So, mga mag-aaral sana sa araw na ito ng webinaryo. Kung sa mga natin ng mga kaisipan, lumasapanin natin. Ugnay natin sa ating pagbango, para ng Quaresma. No? Prayer, ating sacrifices, and magbibigay ng alas sa mga shaping for the Christianity sa ating nakakataon. Alam din natin sa ating community ngayon, ang dami ginawang mga kapanalan, mga pilgrimage, so forth, no? Sa kamay na Jesus, sa araw-araw, sa dati punta sa kamay na Jesus. Sabi ko palagi, bakit kayo napunta dito? Ano ka dyan? Pagpunta palagi sa kamay na Jesus, may marinig para sa repahim, sa lang mga sakit o karamdaman, no? Healing church ng tawag natin, healing church, no? Pero sabi ko, ang the best way of protecting, naramdaman mo, pag-ibig ng kamay na Jesus sa puso ng bawat isa. Pahim ko tayo sa kamay na Jesus, para ng pag-ibig, no? Pagkalaki ng puso natin. Yung puso natin na pag-alas ay sabihin natin ito ang nagiging simpulo ng pagawa ng pagawa ng masama. Pero always remember, mahal na doon ang mga bata ng kabataan. Kaya sila sa atin para sa ng pangalan. Sana po ay isang Jose bilang isang ama. Isang ama ay ating makinig tayo sa kanya. Si Jesus ay naging sunurin kay Maria, Jose, sila masunurin sa karunungan sa pagsunuran masunurin. Ay pagsunurin. Ay masunurin. Kung hindi masunurin, bakit kaya? Ano kaya kulang? Ano kaya kulang? Kasi sa akin kaya pagsunuran, madali. Ito talaga, kita mo kung bakit ang mga bakit. At hindi ka bakit masaya, hindi ka marunong sumunod. Hindi ka sumunod. Ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos at ating karagahan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ito. Tangyari sa ating Panginoon Diyos. Nakapili niyo mga estudyante, you have been receiving first the gift of public, the gift of life, the gift of the pagkasal ng Diyos at the gift ng future nito. Anong mga regalo niyan? Pasalamatan natin. Pasalamatan natin. Sinabi
Diyos namin na magpapatay, huwag kang salita, huwag kang sa iyong kapwa, huwag kang nanangkot, huwag kang, ang sino magsabi ng ulul ka, expression ng sabagay, ulul ka, sa ganun, ay mga bagay na alam din na hindi dapat maalis sa akin, no? At sinabi rin dito na anumang binigay sa aking Panginoon, we do it to the Lord. Ano na sa aking kapag sa aking aking Panginoon. So, ito pahabi sa inyo, pag sila may gawin sa aking Panginoon, isa niya, huwag natin palagi sa pagbagong buhay ka. Salita ng Diyos ay sumagpapalala. Wala ito, pero salita ng Diyos na patuloy na paalaala sa atin. According for that, buhay natin. At sa tusin, ang inspirasyon sa pagsunod, pagbabago natin sa ating sarili. Kung nahihirapan ka magbago, bakit nahihirapan? Ano kaya pulang pa sa iyo? Hindi na mabuti. Baka kailangan mo pang with double your base, yung pwede na Lord na hindi gusto kailangan. At the same time, kung naman ang tawag ng ating Panginoon, tulad ni San Jose, tinawag siya sumunod sa ating Panginoon. Kaya din naman, sundin natin parang ating Panginoon Diyos. At alahanan palagi natin na ang Panginoon ang patuloy natin sa atin. Kaya kailangan natin sa ating patuloy na paglalakbay. At bilang kahulihan sa prayer natin, alam natin ang prayer is not simply vocal. Ang prayer, our personal relationship with God. But in prayer, dahil to mean what you say sa ating Panginoon Diyos, at sinagawangin natin yung ating ginagawa ng mga bagay sa ating. For sure, pakalisin nyo sa paaralan ito, hanap namin ninyo, yung namin ko sa inyo sa academy, pero huwag natin limutan ibang sa puso natin. Huwag sa disiplinya ng hawak ng bahay. Sabi ko palagi sa amin yun, huwag sa kasal niya, hawak ng bahay. Pagsunod sa ating Panginoon Diyos, the Spirit of St. Joseph, ating araw-araw ng bahay. Kaya sa Diyos, ay kamasama na lang sa ating Panginoon. Kumain natin. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong na makamang pamamakita ating Santo Patron San Jose, ating magtugon San Jose, tulungan mo kami tumugon sa tawag ng paglilingkod sa Diyos at sa Para sa ilang simbahan, ang ating Santo Panginoon, Obispong Nelayan, mga kapatid at mga relihiyoso at relihiyoso, nawat tulad ni San Jose na nag-iisin ng mga
ni Kristo ang aming Panginoon. Ang lahat po ay gusto at magiging ayos para magsigayo po ang lahat. Manalangin kayo mga unahin ay kalugdan ng Diyos sa mga Ama namin nalikha, tanggapin mo ang aming mga lubong, magdudod ay pakipagdidinan, upang ito'y aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong pagpapalaman sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Yung puso diwa. Pasalamat natin ang Panginoon natin Diyos. Awan namin makapangyarihan, kundi ang maapat kay aming pasalamatan kapag ito sa aming Panginoon. Piligyan mo kami ng iyong pagkaisang bagong pagkakataon upang tanggapin ang paghahanda ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, amin ang kanilang para tanggapin ang iyong kalooban. Na ang pagkakwa natin lubos na damayan, pagdiriwang namin ng iyong pagsilang bilang tahan ng sambayanan, kami pinapagkamit at ataw na tayo ang pakipagpanggiling. Kaya kayo sa mga pangalaman, kami yung kalakilaan.
Ama namin banal, ito ang bukalan ka ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu ay banal, mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang pusang loob ng aming nato, na kanyang tinapay, pinasamakan kaniya, pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang pagkapos sa napunan, baka niyang nais. Hindi kaniyang pinasalakan, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin na ito at inino ang kalis ng aking dugo ng bagot walang takpan, ang aking dugo na ibubungos para sa iba sa lahat ng tanang kasalanan, gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipamunin natin ang ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkain pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaaray namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhat at kaligtasan. Kami napapasalamat dahil inarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at tuloy mabuti sa pagkakaisa ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Yung pag-ibig kay Francisco na aming Papa, ay ang obispo at ang karamihan. Sa bagay ito, alahanin natin ang ating mga kilala at pamilya sa kanilang buhay na isama natin sa ating mga panalangin ito. Alalahanin mo rin po ang kapatid na ay pagkakatuloy mapabuhat ng makubanan. Kawa at patuloyan sa iyong kaliwanan. Kawa at pagindapatin kami lahat. Mapasan ang buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal at pinumagyan ng Diyos sa Lucena kay Soso. Lahat ng mga apostol, lahat ng mga banal. Na mo'y nakalulubog sa iyo. May pagdiwang pagpupuli sa karanasan mo o ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
aming iniiwan po sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at pagkakasala. Pagkalooban mo kami, pagkakais tayo sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon. Mga kapatid, may hindi sa ating mga labi, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi naman kayo sa ating siya. Peace be with you. Diyos, maging kapayapaan. Peace. Ang lahat po ay magsisimula. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos sa ating nagmamahal. Paparang tayo lahat na kanyang nahiyan sa walang kapag.
Manalangin tayo. Ang mapagmahal at pagkinabang natin yun ay magdulot naman ng pagdalala sa ating upod at pagkabuhay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway natin makasalo mo sa habang panahon, pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpapananggan. Amen. Sa bahagi ito, tayo ay pagdating sa kamay ni Jesus, no? Abay mabili sa ating lahat ngayon. Hilingin natin sa ating Panginoon kahit kanyang gamutin sa karamdamang meron tayo. Tamang physical, psychological, emotional, spiritual, mga sa ating buhay at mga ating Panginoon. Dahil natin naramdaman sa mga pagkatangan na karamdaman. At sabihin ng mga ito, ang kalimtanan ng mga karamdaman. Pagmahal namin ang mas nasa ako namin sa iyo, kung palang kamay, ang aming isip, puso iwan ng pagkatao, Panginoon. Paglakas sa aming mga para buhay, Panginoon. Kayo po ang lakas sa aming karamdaman, patuloy ng karamdaman, hindi po namin sa iyo, Panginoon, kung palang kamay, ang aming isip, puso iwan po pagkatao, Panginoon. Tawapan mo palang kami kabatangan mo sa harapan mo ngayon, dito kay San Jose, sa kalampakan ng buhay, sila magmasunurin sa iyo, at sa kanilang mga magulang, maging sa kanilang na ating paalam. Kapapaglaan naman, ito yung mga mayroong mga para sa kanilang buhay. Sila pinaghahanda para sa kanilang post-year na ito. Nawakuan, kabayan mo na huli mga buwan, araw na kanilang pagkasama-sama at paalam. Kapapaglaan ng mga inigo mo sa iyo, Panginoon, kanilang pagkakalang pamilyang kalatibilangan, ang kanilang mga magulang, mga kaibigan, mga tungkol mga pag-aaral ng Panginoon. At kung sa kasarali, Panginoon, meron silang daladalang mga hirap sa kalapahan ng Islam, sa kalambuhay, Panginoon, ay pagpamin na sa aming Panginoon. Kaya sa amin sa Panginoon, pag-usya kalpalbayan sa patuloy. Patuloy mo sa kasama mo at Espiritu Santo, magpasabuhan. Amen. Kung gusto na tatawin po sa atin, maminyagan, may Senator Cruz, ang Misikan, bilang isang patunay na tayo ay mga Kristyano na maraming Panginoon. Ang lahat po ay magsuko. Sa pagkakataon kong ito ay ating gagawa sa sarili ko ng pasasalamat para sa ating naming puno at pag-iwang para sa dalawang araw ng isang namin. Kaya po munang basahin ko ang ilalaman ng ating katibayan. Katibayan ng pagpapasalamat ay ginagawa kay Reverend Sr. Antonio Elwena sa pagiging punong pag-iwang sa dalawang araw ng isang araw bilang parangal ng isang Jose. Kabiyak ng puso ni Maria, patron ng universal sa ng mga San Jose, inspirasyon ng kabataan sa pagtupad ng kanilang misyon. Iginawa ngayong ika-14 ng Marso 2025 sa San Damiano Chapel, SHS Campus, Nilandaan na Sister Teresa Arno,
Yan, tinatawagan po si Ma'am Aji at si Sister Del Isang. At po para makami si Presidente. Gayon din po ay ating pasalamatan ng mga nagsipaganap at ang mga naging instrumento para gawalhati kay Pagdiwang ang ating ikalimang araw ng misa ng binaryo para kay San Jose. Paalala po, ang pagpapalakpak ay gagawin pagkatapos po pagpin ang lahat ng pangalan. Para po sa inagin po ng mga kalendon si Antonio L. Orena, Evan Sisters, Mission Partners, leaders, collectors, altar servers, offerers, Kiwi Discipline Bar sa pamumuno po ng Mama Coreza at Ma'am Geraldine Villanueva. Sa ating pong mass sponsor, Grades of Generosity Students and Gemma Villanueva. At sa inyo pong lahat, Grades of Students na naging kaisa ng ating banal na pagdiriwang. Ating po sa ating mga sa live streaming sa official FB page ng ating paaralan. Bigyan mo natin sila ng pagpapalakpak. Sa dahilan po ng ating pagdiriwang sa araw na ito, ang ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, bigyan po natin siya ng pitong palakpak. Hanggang po ay magsikat. Sa inyo ang Panginoon, pagpalaan kayo mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ating mahal na ina, sabihin natin lahat. Amen. To pray so much with you, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Saint Joseph, pray for us. Mother Mary, intercede for us. Tapos ang ating pagdiriwang, humayon tayo ng payaman. Salamat sa Diyos. Maraming salamat din sa inyo lahat at nagkasama-sama sa pagdiriwang ito. Ating